Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa katanghalian, isang matandang babae na nagngangalang Amparo ang humakbang ng buong loob patungo sa isang matayog at konkretong himpilan ng pulisya. Simple lamang ang kanyang pakay, ngunit sapat na para manginig ang kanyang puso, ang sunduin ang kanyang asawang si Ernesto, na sa pilitang dinampot noong nakaraang gabi. Ang paratang na ibinato sa kanya ay isang bagay na hindi ka panipaniwala para kay Amparo, pagnanakaw ng isang tricycle. Paanong ang ganoong klaseng akusasyon ay maibabato sa isang lalaking kasing tanda niya, na kahit ang simpleng pagpapaandar ng makina ng sasakyan ay halos hindi na magawa? Dala ang pusong pinaghalong pag-aalala at matibay na paniniwala sa kawalang sala ng kanyang asawa, dumating si Amparo na umaasang ang katotohanan ay malapit nang lumabas at maiuwi na niya ang kabiyak ng kanyang puso. Pagkatapak niya sa loob ng himpilan ng pulisya, agad na itinuro si Lola Amparo sa isang tahimik na silid-hintayan. Lumipas ang bawat oras na parang pagong sa kabagalan. Ngunit, walang sinumang pulis ang lumapit sa kanya upang magbigay ng kahit anong paliwanag. Ang oras ay tila huminto, ang bawat segundo ay sumasabay sa ritmo ng kaba na unti-unting kumakain sa kanyang dibdib. Paumanhin po, Ginoo, mahinang tanong niya sa isang pulis na naglalakad. Ma'am, maaari ko po bang malaman kung kailan makakalabas ang asawa ko? Tumingin lamang saglit ang pulis, sinagot siya ng isang malamig na tingin, at nagpatuloy sa paglalakad ng walang imik. Ang kapaligiran sa loob ng opisina ay kakaiba, malayo sa imahe ng isang lugar kung saan dapat nananaig ang batas. Ang mga pulis ay nagbubulungan sa mga sulok ng silid. Paminsan-minsan, sumusulyap sila sa direksyon niya na may ekspresyong mahirap basahin. Narinig ni Amparo ang ilang pira-pirasong usapan nila. Sigurado bang ayos na iyong kaso kagabi? Kailangang tapusin yan agad bago pa may makahalata. Ang mga bulungan, kahit hindi malinaw ang ibig sabihin, ay lalong nagpakunot sa noo ni Amparo. Ang puso niya ay nagsimulang balutin ng masamang kutob. Hindi lang iyon, ilang mga lalaking nakasibilyan ang pabalik-balik na naglalakad na tila walang tiyak na patutunguhan. Hindi sila nakauniporme, ngunit ang aura ng kapangyarihan at lihim ay malinaw na mababanaag sa kanilang mga kilos. Sa kanilang mga kamay, mahigpit na hawak ang mga misteryosong brown na envelope na paminsan-minsan ay binubuksan at itinuturo habang ang kanilang mga ulo ay naglalapit. Heto ang listahan ng mga bagong biktima, bulong ng isa sa kanila. Ang boses niya ay mahinang umalinggaw sa pandinig ni Amparo na nag-aabang. Siguraduhin ninyong malinis lahat ngayong gabi. Ang mga bulungan at kahina-hinalang kilos ay tila bumubuo ng isang sapot ng mga tanong na walang kasagutan sa isipan ni Amparo. Sa lugar na dapat ay nangangako ng katarungan, natagpuan niya ang sunod-sunod na kababalaghan na tumutusok sa kanyang pakiramdam. Ang paghihintay na ito ay hindi na lamang tungkol sa oras, kundi tungkol sa anino ng kadiliman na nagsisimulang bumalot sa himpilan ng pulisya sa kanyang harapan. Ang mahabang paghihintay ni Lola Amparo ay sa wakas natapos ng isang lalaking nakauniporme ang lumapit sa kanya. Kayo po ba si Ginang Amparo? Bati ng lalaki sa tonong masyadong magalang. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumango si Amparo, naninigas ang katawan. Ako si Major Dante Ramos, ang humahawak sa kaso ng inyong asawa. Ang puso ni Amparo ay kumabog ng mabilis, umaasang makarinig ng magandang balita. Ngunit ang sumunod na pangungusap ay tuluyang dumurog sa kanyang pag-asa. Ganito po kasi iyon, Ginang Amparo, nagsimula si Major Ramos, ang kanyang boses ay lumambot. Naiintindihan namin ang sitwasyon ni Ginoong Ernesto. Siya ay matanda na. Sumulyap siya sa paligid, tinitiyak na walang ibang nakakarinig ng malinaw. Para mapalaya agad si Lolo Ernesto, kailangan lang po ng kaunting pag-unawa mula sa inyo. Kumunot ang noo ni Amparo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Ang tono ng pag-iingat ay nagsimulang pumasok sa kanyang boses. Lumapit si Major Ramos. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Maaari naming pabilisin ang proseso, ma'am. Hindi na kailangang dumaan pa sa korte. Ang kailangan nyo lang gawin ay magbigay ng halagang 100,000 piso. 100,000 piso, ang halagang iyon ay parang kulog sa tanghaling tapat para kay Amparo, na sa buong buhay niya ay hindi pa nakahawak ng ganoong kalaking pera. Ano, sigaw niya, hindi makapaniwala. Walang kasalanan ang asawa ko. Bakit kailangan kong magbayad?
Si Major Ramos ay ngumiti lamang ng bahagya. Para lang po ito mapadali, ma'am. Sa mga gastusing administratibo at iba pa. Kung hindi, maaaring humaba ang proseso sa korte at hindi namin masisiguro kung ano ang mangyayari sa kanya. Isang nakatagong banta sa bawat salita ang nagpabago sa pag-asa ni Amparo tungo sa nag-aalab na galit. Natigilan si Lola Amparo sa alok na areglo mula kay Major Ramos. Kumulo ang kanyang dugo. 100,000 piso. Hindi lamang ito isang hiling. Ito ay isang insulto. Isang hayagang pangingikil na sumasugat sa kanyang katinuan. Ano itong sinasabi mo? Sigaw niya, ang kanyang boses na dating mahina ay tumaas na ngayon, binabasag ang katahimikan sa silid hintayan. Tumayo siya, ang titig niya ay matalim na tumusok kay Major Ramos. Ang asawa ko ay inakusahan ng pagnanakaw ng isang bagay na imposibleng gawin niya. Ngayon, humihingi ka ng pera para palayain siya. Pangingikil ang tawag dyan. Ang salitang pangingikil ay malakas na umalinggaw sa pagitan ng mga pader ng himpilan ng pulisya. Ang ilang pulis na dating abala sa kani-kanilang gawain ay napalingon. Ang mga bulungan ay huminto. Ang mga mata ay nakatuon kay Amparo na hindi natitinag. Kung walang kasalanan ang asawa ko, bakit kailangan kong magbayad? Ito ba ang tinatawag na katarungan sa bansang ito? Tanong niya, rhetorical ngunit puno ng galit. Anong klaseng sistema ng batas ito? Hulihin ang mga inosenteng tao, tapos ay kikikilan ang kanilang mga pamilya. Si Major Ramos, na kanina ay nagpapakita ng isang peking magalang na ekspresyon, ay nagpakita na ngayon ng pagkagulat na may halong hiya at pagkatapos ay galit. Ang kanyang dangal bilang isang opisyal ay tila nyurakan ng isang matandang babae sa harap ng kanyang mga kasamahan. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Ginang, pakihinaan ninyo ang inyong boses. Huwag po kayong gumawa ng gulo rito. Ngunit si Amparo ay hindi na mapipigilan. Gulo. Ang gumagawa ng gulo ay kayo at ang inyong krimen, sigaw niya. Ang katapangan ni Amparo sa pagsigaw sa isang opisyal sa loob mismo ng istasyon ng pulis ay nagdulot ng matinding tensyon. Ang ibang mga pulis ay natigilan lamang. Walang sinuman ang nangahas na humakbang, nanonood sa isang eksenang hindi nila inaasahan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila numipis, puno ng aura ng isang komprontasyong hindi maiiwasan. Ang galit ni Lola Amparo na sumabog sa harap ng mga pulis ay nagpainit sa ulo ni Major Ramos. Ang kanyang dangal bilang isang opisyal, nakapapahiya lamang ng isang matandang babae sa harap ng kanyang mga tauhan, ay nagpatanggal sa kanyang kontrol. Matanda, ingatan mo ang iyong pananalita, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namula. Sino ka sa tingin mo para magsalita ng ganyan sa loob ng istasyon ng pulis? Hindi natakot si Amparo. Tinitigan niya si Major Ramos nang may nag-aalab na mga mata. Ako ay isang mamamayan na naghahanap ng katarungan, sagot niya. At ikaw ay isang kriminal na nakauniforme. Nang marinig ang mga salitang iyon, umabot sa sukdulan ang galit ni Major Ramos. Hindi na niya inisip ang etika o ang mga kahihinatnan. Sa isang biglaang kilos na ikinagulat ng lahat, binuhat niya ang payat at walang lakas na katawan ni Amparo. Walang hiya, ungol niya, nanigas ang mga panga. Sa isang malakas na pag-angat, binuhat niya at ibinagsak ng marahas ang katawan ni Amparo sa sahig. Bumagsak si Amparo, ang sakit ay gumapang sa buong katawan niya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila nabali. Ilang mga pulis na nakasaksi sa pangyayari ay natigilan lamang, tila nagyelo sa kanilang kinatatayuan. Walang sinuman ang nangahas gumalaw, lalo na ang tumulong. Ang takot sa galit ng kanilang superior ay pumigil sa kanilang katapangan. Mula sa kanyang pagkakabagsak, tinitigan ni Amparo ng matalim si Major Ramos. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagpapakita ng init ng isang lola, ay kumislap ngayon, naglalaman ng malalim na apoy ng paghihiganti. Habang hinihingal at sa boses na napakahina na halos hindi marinig, ngunit umalinggaw ng mailakas sa nabuong katahimikan, sinabi niya, magsisisi ka sa ginawa mong ito. Hintayin mo ang ganti ko. Bawat salita ay isang sumpa, isang pangakong inukit sa sakit at kahihiyan. Si Major Ramos ay umisi lamang, minamaliit ang banta ng isang matandang babae. Hindi niya alam na ang mahinang mga salitang iyon ay ang simula ng isang bagyo na wawasak sa kanyang kaharian.
Nang gabing iyon, habang ang kanyang katawan ay masakit pa rin at ang kanyang kaluluwa ay puno ng nag-aalab na galit matapos ang brutal na insidente sa himpilan ng pulisya, hindi umuwi si Lola Amparo sa sarili niyang bahay. Alam niyang matapos ang banta ng paghihiganti na kanyang binitiwan, hindi na siya ligtas. Tumakas si Amparo patungo sa tahanan ng kanyang pamangkin, si Isabel. Si Isabel, o isa para sa mga kaibigan, isang batang investigative journalist na kilala sa pagiging matapang at hindi natatakot magsalita laban sa inhustisya, ang tanging pag-asa ni Amparo sa sandaling iyon. Sigurado siyang maiintindihan ni Isa. Pagdating sa simpleng bahay ni Isa, sinalubong siya ng isang nag-aalalang mukha. Lola, ano po ang nangyari? Bakit po ganyan ang itsura ninyo? Sigaw ni Isa, tinutulungan si Amparo na maupo ng dahan-dahan. Sinubukan ni Amparo na huminahon, huminga ng malalim. Isa, pakinggan mo ako ng mabuti. Mas malala ito kaysa sa inaakala mo. Sa nanginginig na boses na pinipigilan ang emosyon, ikinuwento ni Amparo ang lahat ng nangyari. Mula sa walang katuturang akusasyon laban kay Lolo Ernesto, sa mahabang paghihintay na puno ng hinala sa istasyon ng pulis, hanggang sa alok na areglo na 100,000 piso mula kay Major Ramos. At ang pinakamasama, Apo, pagpapatuloy ni Amparo, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang tumanggi ako at inakusahan silang nangingikil, si Major Ramos, ibinagsak niya ako sa sahig. Yumuko si Amparo, hindi na napigilan ang paghikbi. Sumumpa ako, sinabi ko sa kanya, hintayin mo ang ganti ko. Nagulat si Isa. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Nagawa nila iyon sa inyo, Lola? Tumayo siya, naglalakad ng hindi mapakali. Hindi ito maaaring palampasin. Hindi na ito tungkol kay Lolo Ernesto lamang, ito ay tungkol sa isang kalupitan na sobra na. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Kaya pala hindi maganda ang kutob ninyo, Lola. Laging matalas ang pakiramdam ninyo. Gusto ko lang mapalaya si Ernesto, Apo. Wala siyang kasalanan, mahinang sabi ni Amparo. Tumingin si Isa. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng determinasyon. Siyempre po, La. Ngunit kailangan nating gawin ito ng tama. Hinala ko, hindi ito isang isolated case lang. May pattern sa likod ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Isa ay nagtanim ng mas malaking binhi ng hinala sa isipan ni Amparo. Nang gabing iyon, sa gitna ng kadilimang bumabalot sa lungsod, isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo, handang ibunyag ang kabulukan na matagal nang nakaugat. Matapos marinig ang malungkot na kwento mula kay Lola Amparo, mabilis na tumakbo ang isip ni Isa. Ang kanyang instinct bilang isang investigative journalist ay agad na gumana. Lola, hindi po ito kapanipaniwala, sabi niya, seryosong nakatingin kay Amparo. Huhulihin ang isang matanda, aakusahan ng pagnanakaw ng tricycle, tapos hihingi ng pera. Hindi lang ito gawa ng isang tiwaling pulis, La. Sigurado akong isang sistema ito. Tumango si Amparo ng mahina. Ganoon din ang pakiramdam ko, Apo. May mali. Ngunit ano ang magagawa natin? Mabilis na nag-type si Isa sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Magsisimula akong mag-imbestiga, La. Siguradong hindi lang si Lolo Ernesto ang biktima. Marami pang katulad niya dyan. Sinimulan niyang hanapin ang mga lokal na balita, mga ulat ng komunidad, at mga post sa social media na maaaring may kaugnayan sa mga katulad na kaso. Hindi nagtagal, lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo. Diyos ko, La, tingnan ninyo ito, sabi niya, ipinaharap ang laptop kay Amparo. Ipinakita ng screen ang ilang mga artikulo ng balita at mga screenshot ng mga post sa social media na nagkukwento ng mga katulad na pangyayari. Ito ay ulat mula sa isang residente sa kabilang barangay, sabi ni Isa, itinuturo ang isang artikulo. Isang magsasaka ang inakusahan ng panloloko, hininga ng pera. Tapos ito, isang construction worker ang inakusahan ng pagnanakaw ng manok, hiningan din ng malaking halaga. Ang modus ay parehong-pareho, La. Bigla ang hulihin, mababaw na akusasyon, tapos hihingi ng areglo na 10,000. Tinitigan ni Amparo ang screen. Kaya pala isang network ng krimen ito, tanong niya, nanginginig ang boses. Tinatarget nila ang mga mahihina at mahihirap.
Tama po, La, sagot ni isa. Ang kanyang boses ay matatag. At ang masama pa, mukhang hindi na naibabalik ang pera. Hindi ito multa, ito ay organisadong pangingikil. Isinara niya ang kanyang laptop, tinitigan si Amparo na may nag-aalab na determinasyon. Hindi natin ito maaaring palampasin, La. Ito ay isang pattern ng krimen na sumisira sa tiwala ng publiko. Kailangan nating ibunyag ito hanggang sa ugat. Para kay Lolo Ernesto, para sa lahat ng iba pang biktima. Nang gabing iyon, lalong tumibay ang determinasyon ni isa. Hindi lamang siya maghahanap ng katarungan para sa kanyang lolo, kundi para rin sa 10-10 o marahil daan-daang iba pang biktima na nalagay sa bitag ng maruming gawain na ito. Matapos matuklasan ang nakababahalang pattern ng krimen, lalong nag-alab ang determinasyon ni isa na ibunyag ang sindikato ng pangingikil sa himpilan ng pulisya. La, may ideya ako, sabi ni isa kay Lola Amparo isang umaga. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, puno ng estratehiya. Magpapanggap ako. Tinitigan siya ni Amparo nang may pag-aalala. Magpapanggap? Ano ang gagawin mo, apo? Magkukunwari akong ahente ng kotse, paliwanag ni isa. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Siguradong hindi sila maghihinala. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang sales agent ay isang investigative journalist? Kumunot ang noo ni Amparo. Ngunit, apo, mapanganib yan. Huwag po kayong mag-alala, La, tiniyak ni isa. Pinaghandaan ko na ito. Magdadala ako ng hidden camera. Ipinakita niya ang isang ballpen na mukhang ordinaryo. Ngunit sa loob nito, mayroong isang maliit na lente na halos hindi makita. E-record nito ang lahat. Kinabukasan, suot ang isang formal na kasuotan tulad ng isang propesyonal, pumasok si isa sa parehong himpilan ng pulisya kung saan brutal na pinakitunguhan si Amparo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang kinatawan ng isang kilalang dealer ng kotse, nag-aalok ng mga espesyal na pakete para sa mga alagad ng batas. Magandang umaga po, mga sir, magalang niyang bati sa ilang pulis na nagkumpulan sa lobby. Mayroon po kaming special offer para sa mga bagong kotse, mababang down payment, at flexible na monthly amortization. Ang mga pulis ay interesado sa alok at itinuro siya sa isang maliit na opisina. Hindi nagtagal, lumitaw si Major Ramos. Agad na itinuon ni isa ang kanyang atensyon sa kanya, nagkunwaring nag-aalok ng pinakamagandang promosyon. Major Ramos, mayroon po tayong bagong modelo, bagay na bagay po sa inyo. Komportable at elegante, sabi ni isa habang binubuksan ang isang brochure. Sa sandaling iyon, binuksan ni isa ang kanyang hidden camera. Sinadya niyang painitin ang usapan, sinusubukang makinig. Bigla, narinig niyang nagsasalita si Major Ramos sa isa pang opisyal sa sulok ng silid. Ang boses niya ay medyo mataas, ngunit maingat pa rin. Kumusta ang tong para ngayong gabi, sigurado na ba, bulong ni Major Ramos. Tumango ang opisyal. Ayos na, sir. At heto na ang listahan ng mga bagong target na ipoproseso bukas. Nagtawanan sila ng bahagya, isang tawang tumusok sa puso ni isa. Hindi lang iyon, nakita rin ni isa na nagtago si Major Ramos ng ilang mga folder at dokumento sa drawer ng kanyang mesa. Sa dahilan na naghahanap ng mga detalye ng kotse, sinadya niyang lumapit. Mabilis na sinulyapan ng kanyang mga mata ang mga dokumentong bahagyang nakabukas. Nakita niya ang ebidensya ng manipulasyon ng mga ebidensya at mga peking pag-amin mula sa mga detenido na halatang pinilit. Narinig pa niya si Major Ramos na nagsabi, siguraduhin mong magkakamukha lahat ng perma. Huwag mag-iiwan ng butas. Bawat salita, bawat imaheng nakuha ng kanyang maliit na ballpen ay mga piraso ng isang puzzle na malapit nang bumuo ng isang buong larawan ng sistematikong krimen sa loob ng himpilang iyon. Alam ni isa na nakuha na niya ang kanyang hinahanap. Matapos makapasok at makakuha ng mahahalagang ebidensya, agad na bumalik si isa sa bahay kung saan naghihintay si Lola Amparo ng may kaba. Ang mukha ni isa ay nagpapakita ng pinaghalong ginhawa at nag-aalab na determinasyon. Lola, nagtagumpay po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa adrenaline. Nakuha ko po ang lahat. Si Amparo, na nakaupo sa sofa, ay agad na umayos ng upo. Ano ang nakuha mo, apo? May ebidensya ba tungkol kay Ernesto?
Inilabas ni Isa ang kanyang pen camera at isang maliit na flash drive. Higit pa po roon, nirecord ko ang usapan ni Major Ramos sa isa pang opisyal. Pinag-uusapan nila ang tong para sa gabing iyon at ang listahan ng mga bagong biktima. Tinitigan niya si Amparo ng seryoso. Hindi lang po ito tungkol kay Lolo Ernesto, ito ay isang sistematikong network ng pangingikil. Ikinabit niya ang ballpen sa kanyang laptop at ipinatugtog ang sound recording na nakuha niya. Malinaw na narinig ang boses ni Major Ramos at ng kanyang kasama habang pinag-uusapan ang paghahati ng pera at kung paano nila minamanipula ang mga kaso. At ito pa, pagpapatuloy ni Isa, binubuksan ang ilang dokumentong lihim niyang kinunan ng litrato. Nakahanap din ako ng ebidensya ng manipulasyon ng mga ebidensya at mga peking pag-amin mula sa mga detenido. Pinipilit nila ang mga inosenteng tao na umamin. Nakikinig si Amparo ng mabuti, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tama nga ang hinala ko. Sila nga ay mga kriminal na nakauniforme. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon, Apo? Kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensyang ito, sagot ni Isa, sinimulan ng ayusin ang mga file sa screen ng kanyang laptop. Ang sound recording, mga litrato ng dokumento, at ang testimonya ninyo tungkol sa nangyari kay Lolo Ernesto at sa inyo mismo. Ito lahat ang magiging sandata natin. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, bubuo tayo ng estratehiya para ibunyag ang sistemang ito. Hindi natin maaaring ibigay ito basta-basta sa lokal na pulisya. Bulok na sila mula sa loob. Paano? Tanong ni Amparo, puno ng pag-asa. Tinitigan ni Isa ang kanyang lola ng may determinasyon. Ikakalat natin ito sa publiko, ng Anonymous. Hayaan nating ang taong bayan ang humusga, hayaan nating ang publiko ang manawagan ng katarungan. Nagsimula siyang mag-type, bumubuo ng isang malakas na naratibo batay sa mga nakalap na ebidensya. Ito ang magiging bomba para sa kanila, Ipapakita natin sa kanila na ang katotohanan ay hindi maaaring patahimikin. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagtulungan ang lola at ang kanyang pamangkin, pinagsasama-sama ang mga piraso ng krimen upang maging isang planadong ganting salakay, handang yumanig sa pundasyon ng inhustisya. Sa lahat ng ebidensyang nakalap at estratehiyang maayos na nabuo, tinitigan ni Isa si Lola Amparo na may matatag na determinasyon. Ito na ang tamang oras, sabi niya. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard. Handa na ang lahat ng ebidensya. Ang recording, mga litrato ng dokumento at ang kwento ninyo. Tumango si Amparo, ang kanyang puso ay kumakabog sa pagitan ng kaba at pag-asa. Gawin mo na, Apo, hayaang lumabas ang katotohanan. Pinindot ni Isa ang upload button. Sa pambihirang katapangan, sinimulang ikalat ang lahat ng ebidensya sa publiko ng Anonymous sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms at online forums. Sumulat siya ng isang maikli ngunit matalas na naratibo. Ipinapaliwanag ang modus operandi ng pangingikil ng mga tiwaling pulis, kumpleto sa mga ebidensyang hindi maikakaila. Pakishare, isinulat niya sa pambungad na post, upang ang katarungan ay manaig para sa mga walang boses. Sa loob lamang ng ilang oras, ang epekto ay pambihira. Ang kanilang post ay naging viral, kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga netizen ay nagulat, nagalit at hindi makapaniwala. Ang mga komento ay bumaha sa social media. Sobra na to. Ito ba ang tinatawag na to protect and serve? Dapat ipagtanggol ang lola na iyan. Imbestigahan hanggang sa ugat. Ang mga hashtag na may kaugnayan sa katarungan at reforma sa kapulisan ay nagsimulang mangibabaw sa trending topics tulad ng hustisya para kay lolo at pulisang abusado. Ang mga tao ay nandiri at nadama ang pagtataksil mula sa institusyong dapat sana inagpoprotekta sa kanila. Sa kabilang banda, sa himpilan ng pulisya, naramdaman ng hepe na si Police Colonel Antonio Vargas ang matinding pressure. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Sinimulan ng kumpirmahin ng media ang balita at ang opinyon ng publiko ay biglang bumaliktad. Paano nangyari ito? Sigaw niya sa kanyang aide, ibinato ang telepono sa mesa. Sino ang nangahas na magkalat ng impormasyong ito? Ito ay paninira, ito ay fake news. Naramdaman niyang nasukol siya.
Ang kanyang dangal bilang pinuno ay nadungisan sa mata ng publiko. Sa pagtatangkang kontrolin ang sitwasyon at palamigin ang galit ng mga tao, agad na nagpatawag si Colonel Vargas ng isang press conference sa harap ng dose-dosenang mga mamamahayag at mga kamera ng telebisyon. Sa isang mukha na puno ng pagkukunwari, sinabi niya, sa ngalan ng institusyon, iginigiit namin na ang lahat ng mga post na iyon ay hoax at peking balita na naglalayong linlangin ang publiko. Ito ay isang pagtatangka ng mga iresponsableng tao para sirain ang aming pangalan. Nagpatuloy pa siya sa isang banta. Iimbestigahan namin kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng hoax na ito. Iniutos ko na arestuhin ang nagpakalat ng peking balitang ito, arestuhin si Isabel Reyes at Lola Amparo sa kasong public incitement at pagpapakalat ng kasinungalingan. Ang pahayag na iyon, sa halip na magpakalma, ay lalo pang nagsindi sa galit ng publiko at naghanda ng entablado para sa isang mas malaking komprontasyon. Ang pahayag ni Colonel Vargas sa press conference na inaakusahan sina Lola Amparo at isa bilang mga nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng gulo ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Iniutos niya ang kanilang pag-aresto at ang bantang iyon ay hindi nagtagal bago maging katotohanan. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ng isang malakas na ingay ang bumasag sa katahimikan ng bahay ni Isa. Si Lola Amparo, na nagising sa ingay, ay agad na hinawakan ang braso ni Isa. Apo, may naririnig akong sasakyan. Si Isa, nagising na rin, ay kumunot ang noo. Anong ingay iyon, La? Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang pintuan sa harap ng bahay ay marahas na kinalampag. Buksan ninyo! Pulis ito, napapaligiran na kayo, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Nagpanik sila. Agad na naunawaan ni Isa ang sitwasyon. Nandito na sila, La. Dumating na nga sila. Sumilip siya sa siwang ng kortina at nakita ang isang grupo ng mga pulis na armado at nakapaligid sa kanyang bahay. Hindi sila nag-atubiling magpaputok ng tear gas at nagpakawala pa ng mga warning shot sa ere. Kalupitan ito, bulong ni Amparo, nanginginig ngunit hindi natatakot. Kailangan nating umalis, La, ngayon na, pilit ni Isa. Sinubukan niyang maghanap ng daan palabas. Sa sandaling iyon, may narinig silang pagsabog mula sa labas. Diyos ko, ang scooter ko, sigaw niya, nag-aalala. Ang scooter ni Isa ay sinunog na. Itim na usok ang pumailan lang, tinutupok ang tanging mabilis na transportasyon nila. Ang apoy ay nagsimula ng gumapang, sinusunog ang isang maliit na bahagi ng terasa ng bahay. Gusto nila tayong mamatay, La, sabi ni Isa, hinihila ang kamay ni Amparo. Hindi, gusto nila tayong patahimikin, pero hindi tayo susuko. Mabilis na naghanap si Isa ng paraan. Dahil sa kanyang kaalaman sa kapaligiran, natagpuan niya ang isang eskinita sa likod ng bahay na bihira lamang malaman ng iba. Sumunod po kayo sa akin, La. Bilis! Pareho silang gumapang, tumalon sa bakod sa likod, at tumakbo ng buong bilis. Lumusot sa pagitan ng makikitid na eskinita, iniiwan ang bahay ni Isa na umuusok na ngayon at ang pulutong ng mga pulis sa likuran. Alam nilang sila ngayon ay mga pugante. Walang oras para lumingon. Walang oras para manghinayang sa pagkawasak. Kailangan nilang makaligtas para sa katotohanang dapat mabunyag. Matapos tumakbo ng malayo at makaramdam ng panandali ang kaligtasan, nagpasya silang magtago sa bahay ng isang kaibigan ni Amparo, isang matandang babae na nakatira sa gilid ng lungsod at malayo sa sentro. Ngunit sa gitna ng kritikal na sandali ng kanilang pagtakas at pagtatago, isang hindi inaasahang sorpresa ang nangyari. Habang nagpapahinga sina Amparo at Isa, sinusubukang pakalmahin ang kanilang paghinga at bumuo ng susunod na plano, marahang kumatok sa pinto ng bahay ng kaibigan ni Amparo. Nagkatinginan sina Amparo at Isa ng may pag-aalala. Sino ang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan? Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang taong hindi nila inaasahan. Kailangan kong makausap si Ginang Amparo at si Maam Isabel, mahinang sabi ng boses. Ito pala ay isa sa mga aide ni Colonel Vargas, ang kanang kamay ng kanilang pinuno, na ngayon ay tumiwalag. Alam kong pareho kayong nasa panganib, bulong ng aide. Hinihingal siya. Sumulyap siya sa paligid, tinitiyak na walang nakasunod. Sumusobra na si Colonel Vargas. Hindi ko na kayang manahimik at panoorin ang krimeng ito.
Mula sa likod ng kanyang uniforme, naglabas siya ng isang maliit na device. Ma'am Isabel, heto po ang isang secret recording. Ibinigay niya ito sa kamay ni Isa. Ang laman nito ay ang pag-uusap sa pagitan ni Colonel Vargas at ng mga piskal, tinatalakay ang paghahati ng perang kinikil, manipulasyon ng ebidensya, at pag-aayos ng sentensya ng mga peking detenido. Ang recording na iyon ang naging turning point, binago ang kanilang estado mula sa mga pugante tungo sa mga tagapagdala ng katotohanang hindi na mapipigilan. Hawak ni Isa ang secret recording mula sa tumiwalag na aid ng nanginginig. Tinitigan siya ni Lola Amparo nang may tanong sa mga mata, nararamdaman ang kahalagahan ng maliit na device na iyon. Ano iyan, Apo? Ano ang laman niyan? Bulong ni Amparo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ito ang pinakamatibay na ebidensya, La, sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong pagkagulat at tagumpay. Agad niyang ikinabit ang device sa kanyang laptop. Nang ipatugtog ang recording, ang mga boses sa loob nito ay pumuno sa kanilang pinagtataguang silid, inilalantad ang isang kabulukang hindi may larawan. Ang recording na ito ay naglalaman ng pag-uusap sa pagitan ni Colonel Vargas at ng mga piskal, paliwanag ni Isa, itinuturo ang screen. Malinaw nilang pinag-uusapan ang paghahati ng perang kinikil mula sa mga tao. Ang parte ko ay ganito, ang parte ninyo piskal ay ganito, sabi mismo ni Colonel. Ipinatugtog niya ang isang bahagi ng recording kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Colonel Vargas na inaayos ang mga bahagi ng kanilang nakulimbat. Nakikinig si Amparo ng pigil ang hininga. Kaya pala magkakasabot sila. Kasama rin ang piskal. Hindi lang iyan, La, pagpapatuloy ni Isa, pinipindot ang play button ulit. Pinag-uusapan din nila ang manipulasyon ng ebidensya para idiin ang mga inosenteng biktima. Siguraduhin ninyong tumugma ang fingerprints kahit paggawa-gawa lang, sabi ng isang piskal. At ang pinakakakilakilabot, La, inaayos din nila ang sentensya ng mga peking detenido. Sila ang nagpapasya kung gaano katagal dapat mabilanggo ang mga inosenteng tao para sa kanilang sariling kapakanan. Ipinatugtog ng recording ang tawanan ni Colonel Vargas at ng piskal habang pinag-uusapan ang kapalaran ng ibang tao na parang naglalaro lamang ng chess. Nang marinig ang lahat ng iyon, muling nag-alab ang galit ni Amparo. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kasiyahan dahil ang kanilang krimen ay mayroon ng ebidensyang hindi maikakaila. Ito ang kailangan natin, Apo. Ito ang ebidensyang wawasak sa kanila. Tumango si Isa. Tama po, La. Ito ang utak sa likod ng lahat, si Colonel Vargas. At ngayon, mayroon na tayong tunay na ebidensya na hindi nila maitatanggi. Hindi siya nagsayang ng oras. Hindi natin ito maaaring ibigay sa kung sino-sino lang. Kailangan nating tiyakin na makakarating ito sa tamang mga kamay. Sino? Tanong ni Amparo. Ipadadala natin ang ebidensyang ito diretso sa pinakamataas nilang pinuno, La, sagot ni Isa ng may buong kumpiyansa. Ipadadala natin ito diretso kay Police Brigadier General Mateo De Leon sa pamamagitan ng kanyang official email. Mabilis niyang tinipe ang opisyal na email address ng general na dati na niyang sinaliksik. Oras na para linisin ang institusyong ito mula sa mga taksil sa uniforme. Ang recording, na dating isang madilim na lihim, ay naging isang tanglaw ng katarungan, handang magbunyag ng tabing ng kasinungalingan at dalhin ang mga kriminal sa hustisya. Nang pindutin ni Isa ang send button sa email na naglalaman ng nakamamatay na recording, isang bagong kabanata sa pakikibaka ni Lola Amparo at niya ang nagsimula. Hindi nagtagal, natanggap ni Police Brigadier General Mateo De Leon, isang mataas na opisyal na kilala sa kanyang integridad at katatagan, ang kumpletong ulat at ang recording. Sa kanyang tahimik na opisina, pinakinggan niya ang bawat segundo ng maruming usapan sa pagitan ni Colonel Vargas at ng mga piskal. Nanigas ang kanyang mukha, pinipigilan ang galit. Pagtataksil ito, bulong niya, kinuyom ang kamao sa mesa. Paano nagawa ng mga tauhan ko na sirain ang pangalan ng institusyon ng ganito? Agad niyang tinawag ang kanyang pinagkakatiwalaang aide. Maghanda ka ng isang special team, utos niya sa isang mababa, ngunit matalas na boses. Ang operasyong ito ay dapat lihim at mabilis, hindi dapat magkaroon ng anumang leak. Tumango ang aide. Hindi nagsayang ng oras si General De Leon.
Sa isang maingat na planong inilihim sa halos lahat, iniutos niya ang isang malawakang at lihim na operasyon ng pag-aresto sa lahat ng sangkot sa maruming network na ito. Sabay-sabay tayong kikilos, paliwanag niya sa special team na kanyang binuo. Siguraduhing mahuhuli ang lahat ng target nang walang pagkakataong makatakas o magtago ng ebidensya. Ang kanilang pangunahing target ay si Major Ramos, ang sakim na si Colonel Vargas, at ang mga opisyal ng piskalya na kasama sa pangingikil. Arestuhin silang lahat, diin ng general. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Lahat sila ay nagtaksil sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa tiwala ng bayan. Nang gabing iyon, sa iba't ibang lokasyon, tahimik na kumilos ang special team ng general. Walang babala, walang ingay ng sirena, ang mga kriminal na nakauniporme ay sinalakay sa kanilang mga bahay, opisina, at maging sa mga lugar ng aliwan. Wala silang pagkakataong lumaban. Si Major Ramos, na nag-i-enjoy sa isang mamahaling hapunan, ay nagulat nang biglang gibain ang pinto ng kanyang bahay. Arestado ka, sigaw ng isang miyembro ng team. Si Colonel Vargas, nakadarating lang mula sa isang lihim na pulong, ay hinarang sa gate ng kanyang sariling bahay. Sa utos ni General De Leon, ikaw ay aming hulihin. Lahat ng sangkot, mula kay Major Ramos, Colonel Vargas, hanggang sa ilang piskal na nabanggit sa recording, ay dinala sa National Headquarters ng Kapulisan. Hinarap sila kay General De Leon na naghihintay sa interrogation room na may malamig na ekspresyon. Ito ang simula ng malawakang paglilinis na matagal nang hinihintay. Sa isang interrogation room sa National Headquarters, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si General De Leon ay tuwid na nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang tingin ay matalim na tumutusok. Sa harap niya, sina Major Ramos at Colonel Vargas ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Sa pilitan silang dinala doon. Walang magawa sa harap ng kanilang pinakamataas na pinuno. Sinimulan ng general ang interogasyon sa isang mababang boses na nanginginig, ngunit may galit na hindi maitago. Narinig ko na ang recording, Ramos. At ikaw, Colonel. Huminto siya sandali, tinitigan silang dalawa ng salitan. Ipaliwanag ninyo sa akin kung ano talaga ang ginagawa ninyo sa mga maliliit na mamamayan na dapat ninyong protektahan. Yumuko lamang si Major Ramos, hindi nangahas na tumingin sa mata ng general. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Sinubukan ni Colonel Vargas na magdahilan. Nanginginig ang kanyang boses. Paumanhin po, sir. Ito po ay isang miscommunication. Baka po nagkamali lang ng intindi ang mga tauhan ko. Ngunit agad siyang pinutol ni General De Leon. Nagkamali ng intindi? Sa tingin ninyo, tanga ako. Malinaw ang recording, Colonel. Hindi lang ninyo tinaksil ang unipormeng ito. Sinira ninyo ang tiwala ng taong bayan. Nangingikil kayo, minamanipula ang ebidensya, at nag-aayos ng mga peking sentensya. Krimen iyon. Ang boses ng general ay tumaas na ngayon, umalinggaw sa silid. Para sa maruming pera, nagawa ninyong ikulong ang mga inosenteng tao. Para sa pera, ipinagbili ninyo ang dangal ng institusyong ito. Sinubukan ulit ni Colonel Vargas. Sumusumpa po ako, sir. Hindi ko po alam ang lahat. Tama na, sigaw ng general. Nandito na ang lahat ng ebidensya. May recording ng usapan ninyo kasama ang mga piskal. May malinaw na ebidensya ng manipulasyon. Walang anumang dahilan ang makakapagligtas sa inyo mula sa mga patong-patong na ebidensya. Tinitigan niya si Major Ramos. At ikaw, Ramos, si Lola Amparo, isang matandang babae, ibinagsak mo sa sahig. Sa tingin mo, iyon ba ang kilos ng isang alagad ng batas? Nanginginig lamang si Major Ramos, hindi makapagsalita. Tumayo si General De Leon, tinitigan ang dalawang walang magawang tauhan na may pagkasuklam. Kayo ay isang kahihiyan. Kayo ay isang mansa sa marangal na unipormeng ito, at titiyakin kung matatanggap ninyo ang karampatang parusa para sa inyong mga ginawa. Ang kapaligiran sa interrogation room ay binalot ng purong galit. Ipinapahiwatig na ang katapusan ng kanilang maruming laro ay dumating na. Matapos umalinggaw ang galit ni General De Leon sa interrogation room, wala nang pag-aalinlangan. Ang katotohanan ay nabunyag na at ang katarungan ay dapat nang manaig.
Palayain si Lolo Ernesto ngayon din ni. Matatag na utos ng general sa kanyang aide. Ang kanyang boses ay kalmado na ulit, ngunit puno ng otoridad. Walang anumang kondisyon, siguraduhin ninyong tratuhin siya ng may respeto. Tumango ang aide at agad na isinagawa ang utos. Sa labas ng selda, si Lolo Ernesto, na matagal nang nakakulong sa kalituhan at inhustisya, sa wakas ay narinig ang pagbukas ng pinto ng kanyang selda. Lumabas siya. Ang kanyang mukha ay pagod pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na ginhawa. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ng dalawang babaeng kilalang-kilala niya. Si Lola Amparo at si Isa ay nakatayo roon, naghihintay sa kanya ng may pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi na napigilan ang mga luha ng kaligayahan. Ernesto, sigaw ni Amparo. Ang kanyang boses ay paos, pinipigilan ang hagulgol. Tumakbo siya, sa abot ng kanyang makakaya, at niyakap ang kanyang asawa. Mahigpit na niyakap ni Ernesto si Amparo, na tila ayaw na siyang pakawalan. Amparo, ayos ka lang ba? Tanong niya, garalgal ang boses. Alam niyang hindi mananahimik ang kanyang asawa. Lumapit si Isa, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Lolo, sa wakas, malaya na po kayo. Hinihintay na po namin kayo. Niyakap niya ang dalawang matanda. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang tatlo. Ang ngiting iyon ay hindi lamang dahil sa kalayaan ni Lolo Ernesto, kundi ngiti rin ang tagumpay, ngiti ng ginhawa. Dahil ang kanilang mahabang pakikibaka ay sa wakas nagbunga. Ang mabigat na pasanin na matagal nang nakadagan sa kanilang mga balikat ay tila nabunot na. Nagyakapan sila sa gitna ng malamig na pasilyo ng himpilan ng pulisya. Lumilikha ng init at emosyon na salungat sa kalupitang kabubunyag lamang sa loob nito. Ang katarungan ay ibinaba na ang kanyang martilyo, at ang unang yugto ng malawakang paglilinis na ito ay natapos ng matamis. Ilang araw matapos ang paglaya ni Lolo Ernesto at ang pag-aresto sa mga tiwaling pulis, ang alingaungaw ng katarungan ay nagsimulang marinig sa buong bansa. Si General De Leon, na naunawaan ang laki at epekto ng kasong ito sa tiwala ng publiko, ay gumawa ng isang malaking hakbang. Nagpatawag siya ng isang national press conference sa national headquarters ng kapulisan. Ito ay live na ipinalabas ng iba't ibang istasyon ng telebisyon, pinanood ng milyon-milyong Pilipino sa buong bansa. Sa podyum, na may seryosong mukha ngunit puno ng katatagan, huminga ng malalim si General De Leon. Mga ginoo at ginang, mga kasamahan sa media, at sa lahat ng mamamayang Pilipino na aking iginagalang. Ang kanyang boses ay malinaw at may otoridad. Ngayong araw, nakatayo ako sa harap ninyong lahat, hindi para ipagtanggol ang aking sarili, kundi para itaguyod ang katotohanan. Nagpatuloy siya sa isang pag-amin na ikinagulat ng marami, lalo na ang mga matataas na opisyal ng pulisya. Sa ngalan ng institusyon ng kapulisan, humihingi ako ng paumanhin sa publiko, lalo na, at idinidiin ko ito, kay Ginang Amparo at kay Binibining Isabel Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng tapat na pagsisisi. Sila ay mga matatapang na mamamayan na naging biktima. Ngunit sa huli, sila ang mga mamamayang nagligtas sa dangal ng ating batas. Hindi tumigil doon ang general. Alam niya ang kahalagahan ng paglilinis ng kanilang mga pangalan. Ang kanilang mga pangalan, sina Ginang Amparo at Binibining Isabel Reyes, ay ganap ng nilinis. Ang lahat ng akusasyon na ibinato sa kanila bilang mga nagpapakalat ng fake news ay hindi totoo. Sila ay mga bayani na nagbunyag ng katotohanan. Tumingin siya sa kamera na tila direktang kinakausap si Lolo Ernesto. At nais ko ring humingi ng paumanhin ng lubos kay Ginoong Ernesto para sa walang basehang akusasyon ng pagnanakaw at sa pagkakakulong niya ng walang sapat na dahilan. Bilang pagtatapos, nanawagan si General De Leon ng isang mahalagang mensahe sa lahat ng kanyang mga tauhan. Nanawagan ako sa lahat ng miyembro ng kapulisan sa buong bansa, kumilos ng may katatagan laban sa lahat ng tiwaling opisyal na nangangahas na mangikil o mang-abuso ng kapangyarihan. Walang lugar para sa ganitong uri ng maruming gawain sa institusyong ito. Dapat tayong bumalik sa pagiging tagapagtanggol, tagapaglingkod at tagapangalaga ng taong bayan. Ang pahayag ng general ay isang pampublikong pag-amin sa pagkakamali, isang pangako ng pagbabago, at isang malaking hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng tiwala ng bayan.
Ang tapat na pag-amin at paghingi ng tawad ni General De Leon sa National Press Conference ay umalingaw-ngao sa buong bansa. Ang reaksyon ng publiko ay pambihira. Tinanggap ng mga tao ang pag-amin na ito ng may emosyon at paggalang. Iba't ibang media outlet ang nag-highlight sa katapangan ni na Lola Amparo at Isa. Ikinukwento muli ang kanilang pakikibaka mula sa pinakamababang punto hanggang sa matagumpay na pagbubunyag sa maruming gawain ng institusyon. Sa mga kapihan, sa mga palengke, hanggang sa mga online groups, sila ang pinag-uusapan. Ang galing ni na Lola Amparo at Isa, matapang na lumaban sa inhustisya, sabi ng isang residente. Dapat din nating pasalamatan si General De Leon. Handang aminin ang pagkakamali ng kanyang mga tauhan at linisin ang institusyon, dagdag ng isa pa. Sina Amparo at Isa ay naging simbolo ng katapangan ng sibilyan. Hindi lamang nila kinatawan ang pakikibaka para kay Lolo Ernesto, kundi ang pakikibaka laban sa inhustisya na matagal nang pinabayaang lumago sa lipunan. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng bagong pag-asa na kahit ang boses ng maliliit ay maaaring yumanig sa pundasyon ng tiwaling kapangyarihan. Ang mga pasasalamat ay bumuhos para kay General De Leon dahil sa kanyang matatag na aksyon. Dahan-dahan, ang komunidad ay nagsimulang mamuhay ng may harmonya kasama ang mga pulis. Ang tiwalang nawasak ay unti-unting nabuo muli. Ang mga pulis na nagpapatrolya na may ngiti, ang mabilis na tulong, at ang pagtugon sa mga reklamo ng mamamayan ay naging karaniwang tanawin muli. Ang general natin ay karapat-dapat igalang, sabi ng isang ina. Nakikinig siya sa taong bayan. Ngunit sa likod ng malaking tagumpay na iyon, mayroong isang malalim na kapayapaan na bumalot sa puso ni Lola Amparo. Alam niyang ang kanyang laban ay hindi lamang para palayain ang kanyang asawa. Ito ay higit pa roon. Ito ay tungkol sa isang nakaraan na minsan nang kinuha ang kanyang buhay, tungkol sa katarungang matagal na niyang inaasam. Ngayong ang mga kriminal na nakauniporme ay naparusahan na, naramdaman niyang natapos na niya ang isang mahalagang kabanata sa kanyang buhay. Isang napakalaking ginhawa ang pumuno sa kanyang kaluluwa, senyales na isang mabigat na pasanin ang nabunot na. Bagamat nakamit na ang tagumpay at nagsisimula ng bumalik ang tiwala ng publiko, hindi pa tapos ang kwento ni Lola Amparo. Sa gitna ng bagong kapayapaan na kanyang naramdaman matapos ang mahabang pakikibaka, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Kinabukasan, tumunog ang kanilang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay formal. Maaari po bang makausap si Ginang Amparo? Ito po ay mula sa headquarters, nais po kayong makausap ni General De Leon. Nagulat si Amparo. Ang general mismo. Nagtaka siya kung bakit nais siyang makita ng isang general ng personal. Agad niyang tinawagan si Isa para ipaalam ang balita. Pagdating sa headquarters, inihatid si Amparo sa isang maluwag at tahimik na silid. Si General De Leon ay nakatayo sa likod ng kanyang mesa, naghihintay. Nang pumasok si Amparo, gumawa ng isang nakakagulat na bagay ang general. Hindi siya agad nagsalita, sa halip ay sumaludo siya kay Amparo ng may buong paggalang. Isang kilos na bihirang ibigay ng isang mataas na opisyal ng pulisya sa isang ordinaryong sibilyan. Sinuklian ni Amparo ang saludo ng isang manipis na ngiti, medyo nahihiya. Magandang umaga po, General. Tinitigan siya ni General De Leon ng may paghanga. Magandang umaga, Ginang Amparo. Maupo po kayo. Matapos maupo si Amparo, muli siyang tinitigan ng General. Ginang Amparo, nais ko po kayong makausap ng personal. Mayroon po akong gustong sabihin. Huminga siya ng malalim. Alam ko na po, Ginang Amparo. Ang tunay ninyong pagkatao. Nang marinig ang pahayag na iyon, ngumiti lamang si Amparo, walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Tila inaasahan na niya ang sandaling ito. Doon, isang malaking lihim ang nabunyag. Si Amparo pala ay isang retiradong intelligence agent noong panahon ng martial law na matagal nang namuhay ng tahimik. Isang buhay na matagal niyang itinago kahit sa kanyang pinakamalapit na pamilya. Nagpatuloy ang general, ang inyong kakayahan at ang inyong katapangan sa pagbubunyag sa sistematikong krimeng ito. Lahat iyon ay hindi mayaalis sa inyong nakaraan. Alam ko na po na hindi lamang kayo isang lola na naghahanap ng katarungan para sa kanyang asawa, kundi isang tunay na makabayan. Sinagot ni Amparo ang tingin ng general ng mahinahon.
Iyon po ay tungkulin nating lahat bilang mabubuting mamamayan, General. Ang linisin ang anumang krimen na sumisira sa ating bansa. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng paniniwala. Hindi siya tumanggi, hindi nagpaliwanag, kinumpirma lamang ng may karunungan. Muling sumaludo si General De Leon, sa pagkakataong ito ay may malinaw na paghanga. Salamat po, Ginang Amparo. Marami po kayong naituro sa aming lahat. Muling humiti si Amparo at tumayo. Agad siyang lumabas ng silid, nag-iwan ng isang bakas na misteryo at nakatagong lakas. Ang pagtatagpo na iyon ay naging isang tahimik na pagkilala, isang paggalang mula sa isang pinuno para sa isang hindi inaasahang veterano na isinagawa ang kanyang pinakamalaking misyon ng walang nakakaalam. Matapos ang lihim na pagtatagpo kay General De Leon na nagbunyag ng kanyang tunay na pagkatao, bumalik si Lola Amparo sa kanyang tahimik na buhay. Ang mabigat na pasanin na kanyang pinasan sa loob ng maraming taon, ang pakikibaka laban sa inhustisya, ay tapos na. Ang kanyang pinakamalaking misyon, kahit hindi alam ng marami, ay matagumpay na natapos. Nang hapong iyon, ang kapaligiran sa kanilang lugar ay payapa. Ang langit ay malawak na may gradasyon ng kulay kahel at lila, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga palayan. Ang mga tunog ng kalikasan ang nangingibabaw, ang huni ng mga ibong umuuwi sa kanilang mga pugad, ang pagaspas ng hangin sa mga puno, at ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng kumanta. Sina Amparo at Ernesto ay magkatabing nakaupo sa beranda ng kanilang simpleng bahay. Si Ernesto, na may manipis na ngiti sa kanyang mukha na ngayon ay mas maluwag na, ay inabot ang kamay ni Amparo at hinawakan ito ng mahigpit. Amparo, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Napakatindi ng pinagdaanan mo para sa akin. Tinitigan ni Amparo ang kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng init at kapayapaan. Para sa iyo, mahal. At para sa katotohanan, malambing niyang sagot. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Ernesto, ninanamnam ang sandali ng kapayapaan na matagal na nilang inaasam. Hindi na nila pinag-usapan ang mga pulis, pangingikil o pagtataksil, lahat ng iyon ay nakalipas na. Pareho silang nalunod sa pagmumuni-muni, pinagmamasdan ang magandang paglubog ng araw. Mayroong isang hindi maipaliwanag na kasiyahan sa puso ni Amparo. Natapos niya ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pagpapalaya lamang sa kanyang asawa. Tinupad niya ang isang mas malalim na tawag ng puso, tinapos ang isang personal na paghihiganti laban sa inhustisya na marahil ay naranasan niya sa kanyang hindi nabanggit na nakaraan. Sa katahimikan na iyon, na sinasaliwan ng himig ng kalikasan, bumulong si Amparo ng isang pangungusap, na tila kinakausap ang kanyang sarili, ngunit sapat na malinaw para marinig ni Ernesto. Sinabi ko na, bulong niya, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang manipis na ngiti na puno ng kahulugan. Hintayin mo ang ganti ko. Ang pangungusap na iyon ay hindi na isang banta na binitiwan sa galit, kundi isang tahimik na pagpapatunay, isang kabanata na ganap ng isinara. Ang tagumpay ay